Mga kapuso, maaga po kaming bumabati ng Mother's Day para sa lahat ng nanay. Ayan, syempre kasama dyan, Tita Mel at sa Mami Emil. At syempre sa lahat ng tumatayong ina kahit sa mga hindi niya kadugo. Gaya ng isang tampok natin ngayong gabi, kumurot po sa puso ng marami ang video niya habang kausap ng anak. Nalaman kasi ng anak ang isang sekreto tungkol sa kanyang pagkatao na imbes na ipagtampo ay nagpalalim pa ng paghanga at pasasalamat sa kanyang mama. Nakatutok si Darlene Kai. Alam ko na naamon ako. Aww. Okay na. Oh, love kita. I love you. Salamat kasi nalagaan mo ko. Alam ko na. Kumurot sa puso ng netizens ang tagpong ito sa pagitan ni Nina at ng kanyang mama Toyang na bedridden at may Alzheimer's disease. Inamin kasi ni Nina na alam na niya ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao. I am adopted, and then nung nakuha daw ako is from hospital. Bata pa lang daw siya, napansin niyang hindi niya kamukha ang tatlong kapatid at mga magulang. Bukod dyan, 50 taon ang agwat niya sa kanyang mama. Ang sinasabi nila is menopausal baby ako. So, sabi ko, sige. At 2 linggo lang ang nakararaan, nabuhay ang kanyang kutob habang nakipagkwentuhan sa isang kaanak. Nagkwento siya, ganyan. And during the conversation, nahagip ko yung word na nung nakuha nga si Ninya. Sabi ko, nahagip mo yun, sinabi, narinig mo yun, nakuha. Tapos sabi niya, oo nga, bakit kayo nakuha? Siguro nga ampun ka talaga. Sabi ng husband ko. Kaya nagtanong-tanong si Nina sa kapatid sa Canada at ibang kaanak. Pinanganak ako, tinake in na ako nung mommy and daddy ko, kaya sila na yun nakapirma doon sa birth certificate. And then from then on, hanggang sa inuwi ako sa bahay. Pero ni minsan, hindi niya raw naramdaman na iba ang turing sa kanya ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Sobrang na-amaze din ako. Never silang naging sa akin, yung talagang sobrang indifferent yung treatment. Tapos wala din sumbatan. Parang mas ako pa nga yung prinsesa talaga. Ang pinaka-fondest memory ko was every Sunday. Pag gigisingin ako ni mama ng maaga, naka-ready na yung dress ko. Parang mas favorite talaga nila ako. Pakiramdam ni Nina, swak na swak ang timing kung paano at kailan niya nalaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Puno rin daw ng kapayapaan ang kanyang puso na naintindihan ng kanyang mama ang kanyang inilapit sa gitna ng iniindang karamdaman. Tumingin siya sa akin talaga. Iba yung respond nung eyes niya. Tumutulo yung luha niya. Kaya doon ako mas lalong naiyak. I am very thankful na this was revealed to me in God's perfect timing. Have I known it earlier? Siguro nung bata-bata ako dahil yun nga, limited lang yung capacity ng isip ko noon on how will I process it and how will I take it. Baka nga nagalit ako sa kanila. Kaya pagtitiwalaan niya na lang daw muli ang timing ng Panginoon kung kailan niya malalaman ang katotohanan tungkol sa kanyang mga tunay na magulang. Para kay Nina, hindi kabawasan sa kanyang pagkatao na malamang inampun siya. Pakiramdam niya nga raw ay napakaswerte niya dahil lahat ng pagmamahal na ibinigay sa kanya ng kanyang mama Toyang hindi nakatali sa pagiging magkadugo, bagkus ay pinili at ibinigay ng buong puso. At ngayon na si Mama Toyang naman ang nangangailangan ng kalinga, walang pag-aatubili niya raw itong ibibigay. Lord, maraming salamat kasi inilagay mo ko sa pamilya na nag-alaga sa akin at nagmahal sa akin. Sabi ko kay Mama, ibabalik kita ng maayos kay God. Kaya hanggang sa huli, alagaan ko si Mama. Sabi nga nila, yung mga adopted child was chosen and loved. So kami yung pinili talaga and pinag-effortan talaga na mahalin. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.